Ang tatlong haligi ng life-on-life discipleship is relational, biblical, and missional. In order for the small group to be strengthened, kailangan merong relationship. Anything that is attached, it is hard to detach. Pangalawa, kailangan biblical kasi kailangan grounded by the Bible at ito ang magpapalalim ng inyong foundation sa pananampalataya ninyo sa Panginoon. At siyempre, yung missional mindset. Ito magpapalawak sa inyong small group dahil nais ng Diyos that we move forward at hindi tayo maging stagnant. Today, ang pag-uusapan naman natin is how to lead effective small group discussions. Samahan niyo po ako. We have to understand the importance or the value of preparation. Failing to prepare is preparing to fail. Sabi ng Proverbs 21:5, the plans of the diligent lead surely to abundance. Nais ng Diyos na tayo din ay magplano. When you are prepared, you are confident. When you are unprepared, you are anxious and insecure. Hindi mo alam kung anong sasabihin mo. And preparation maximizes opportunities. Mas mamamanage mo ng maayos ang discussions, ang time na meron ka, at mas marami kayong maa-accomplish kapag naghanda tayo. You have to think intentionally as a leader para may mapuntahan kayo ng maayos ng mga members mo. Kasi kung hindi, kung saan-saan lang kayo pupunta, hindi naman pwede na pupunta ka ng digmaan na wala kang sandata at hindi ka handa. Hindi ka mananalo, 'di ba? Preparation honors God, and even Jesus trained and prepared his disciples before sending them. He called them not just to send them, but to be with him. So ano yung mga dapat nating paghandaan? Number one ay tinatawag nating spiritual preparation. Before preparing the lesson, prepare your heart. Importante yan. Ikaw muna bago sila. Pray for each member by name. Pag-pray mo sila, ilapit mo sila sa Panginoon. Ilista mo yung names ng small group mo, either sa Bible mo o sa notebook mo, sa lugar na lagi mong makikita, and pray for them. Ask God for humility and clarity. Hayaan mong kumilos ang Espiritu Santo sa buhay mo so that you will be enlightened and you will be illumined. Kung ano ba yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Realign your heart to God and let Him search you. Yan yung prayer ni David, Lord, search me kung meron mang bagay na dapat kong alisin ngayon sa buhay ko. Ihingi mo ng tawad sa Panginoon and ask the Holy Spirit for guidance. Sabi ng Bible, He will teach you. He will guide you bilang isang mananampalataya. For apart from me, you can do nothing. Tandaan mo that every meetings is a spiritual warfare. Meron laging battle yan. At mahirap manalo kung hindi tayo handa. Kung wala tayong shield of faith, kung wala tayong helmet of salvation, kung wala tayong sword of the Spirit of the Word of God, kung wala tayong shoes of the gospel of peace, ng breastplate of righteousness, paano ka mananalo sa laban? Diba? At syempre, you cannot lead people where you yourself have not been. Hindi mo sila madadala sa isang lugar na kung saan ikaw di ka pa nakapunta doon. Kaya nga, bago mo gawin yung public worship, napaka-importante yung private worship. Before you teach people, you need to have a spiritual quiet time and preparation before God, lalo bilang isang leader. You are not just hosting a discussion, you are stewarding souls. Pangalawa, di lang spiritual preparation, kundi biblical preparations. Sabi ng 2 Timothy 2:15, study, mag-aral ka, to show yourself approved unto God, needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. You understand the passage before teaching it. Hindi lang basta binasa, kundi nguyain mo ng personal. Maging personal sa'yo. Aralin mo ng mabuti at paulit-ulit mong basahin. You should know the context. 'Di ba? Meron tayong video tungkol diyan, panoorin mo 'to. Makakatulong sa iyan. Ibig sabihin ng context is the background nung text na ine-explain ninyo, pinag-aaralan nyo. You know the main point of your study, the big idea, and you know kung paano ito i-apply. So, importante yung tatlong bagay na yan because wrong interpretation leads to wrong application. At pagkatapos ng inyong lesson, lagi mong ibalik sa Panginoon. How does this lesson point to Christ? Di ba? Lagi mong ibalik sa biyaya ng Diyos. Lagi mong ibalik sa Panginoong Jesus. And if the word is not clear to you, tandaan mo to, it will never be clear to them. Kailangan ikaw bilang isang leader, alam mo kung ano yung tinuturo at sinasabi mo. Whether it's a lesson na binigay sa inyo ng pastor ninyo na ituturo ninyo sa group, you should know that. Whether kayo yung gumagawa ng lesson, mas maganda, di ba? You should study ng maayos at tama.
importante ang biblical preparation. Not just spiritual, not just biblical preparation. And number three, practical preparation. 1 Corinthians 14 verse 40, let everything be done decently and in order. Gusto ng Diyos ng nakaayos. Systematize ang Panginoon eh. 'Di ba? Sa creation time pa lang, ang una niyang ginawa, light. Because lahat ng creations ng Panginoon ay nakadepende sa light. Whether it's trees, animals, stars, 'di ba? Yung heavenly bodies, tao, lahat yan nilagyan ng Diyos ng ilaw. Ilaw muna ang una niyang ginawa. Tapos huling-huli niyang ginawa ang tao. Hinanda niya muna ang lahat bago tayo likhain. Tapos yung tao ang naging steward ng kanyang creation. Napaka-systematize ng Panginoon. Know your members. Di ba? Kilalanin mo sila. You prepare the place, the flow, kung paano ka magdi-discuss, kung anong inyong gagawin, and yung time. Remove any distractions na pwedeng makaapekto sa inyong small group discussion. Plan the flow of discussion. Manage your time wisely. Encourage participation, not domination. Hindi yan preaching. Kapag nag-i-small group ka, hindi lang ikaw dapat ang nagsasalita. Let them talk and let them share. Pusurong tahimik nila eh. Kaya kailangan mo i-develop yung relationship. Sa una, medyo mahihirapan ka. Pero paunti-unti yan, nagkakaroon na ng bukas na puso ang bawat isa. Sabi nga nila, para maging close tayo sa isa't isa, kailangan nating maging open sa bawat isa. Prepare discussion questions, not a sermon. Okay? Ang small group is designed hindi para ikaw lagi ang mag-discuss, kundi to facilitate the learning of the group. Gumawa ka ng strategies, ng icebreakers, kung pwedeng game, activity na pwede mong gawin para ang bawat isa ay makakonect sa isa't isa. Always come prepared. You never know what will happen. Kung meron ka mang hindi masagot na tanong mula sa member mo, pwede mong sabihin na, sige pag-aaralan natin ito, balikan natin ito next. Now, para mas maging exciting ang discussion, ang magiging susi dyan ay ang pagkakaroon ng mga magagandang tanong. Importante ang questions kasi yung tanong, ito yung nag-open up ng conversations. So, paano tayo gagawa ng mga right kind of questions? Magandang tanong yung tinatawag nating open-ended. Pag sinabi nating open-ended, ito yung hindi answerable by yes or no. Diba? Sa tingin mo, ano yung naging ending ng kwento na to? Sa tingin mo, kung ikaw yung nasa sitwasyon niya, anong gagawin mo? Ang tawag dyan, open-ended questions. O pwede rin naman tinatawag nating text-centered. Ano yung sinasabi ng verse 9 na dapat nating gawin? Diba? Bilang isang Kristiyano. According dito sa verse 8, ano yung sinasabi niya na nangyari dito ng pagkakataon na ito? Babalik ka lagi sa text. O yung pangatlo, yung tinatawag nating life connected. Paano natin maia-apply ang salita ng Diyos na yan, ang lesson na ito, sa buhay natin? Ikaw, ano sa tingin mo? 'Di ba? Pag mayroong mga magagandang tanong, makakakuha ka rin ng mga magagandang sagot. Magandang simulan ng mga tanong sa mga salitang paano, ano, bakit. Ipaliwanag mo nga yung ano, 'di ba? The WH questions. Napaka-importante ng right kind of questioning. Iwasan natin yung mga tanong na answerable by yes or no. Yes. No. Walang discussion dyan. Yung mga questions na may obvious na right answer, di ba? O di kaya naman yung question, ito, mag-ingat kayo dito, yung namamahiya ka bilang isang leader. Lalo yung mga medyo personal na question, tapos hindi pa naman kayo ganun ka-close sa group, o yung mga medyo confidential. Iwasan mo yan kasi magsisimula yan ng apoy. Mahirap patayin yan pag kumalat. Makakagawa tayo ng mga magandang tanong kapag naghanda tayo mabuti at nakikinig tayo ng maayos sa ating mga kagrupo. So whether may lesson na binigay sa inyo, maganda, meron ka pa ring follow-up questions na nakahanda o pinapakinggan mo sila mabuti para mas gumanda yung inyong discussion. Sunod, Pastor, paano ko naman ididil yung mga kagrupo ko na merong iba't ibang karakteristik? Number one, yung talkative. Di ba yung masyadong maili? Nagdo-dominate masyado ng discussion. Gawin mo, affirm them. Paano yun, Pastor? Nice. Ayos yan. Pero pakinggan naman natin yung iba. Pag medyo narinig mo na nag-pause siya ng kaunti, o kaya medyo napahaba na siya, putulin mo na, cut it. Tapos sabihin mo yung salitang nice, salamat, sa pag-share mo, affirm them, di ba? Appreciate yung kanilang ginawa. Sabihin natin, sige, bigyan natin ng pagkakataon ng iba. Yung isang leader namin, kasi hindi naman siya magaling mag-cut, meron siyang tagasaway na member sa small group niya. Dahil hirap siya magpatigil, nag-assign siya ng member to do that. O ikaw pag mahaba na to, ikaw ang tagasaway.
'Di ba? Pwede mong gawing strategy yan. The talkative person. Yung pangalawa is yung the quiet person naman. Yung ayaw magsalita. Huwag mong masyadong i-force yan. Paunti-unti, palalambutin ng Panginoon ng puso niyan. Invite them gently. Follow up them privately after the meeting. Kung hindi niya kaya magsalita doon, kausapin mo siya ng personal. Pwedeng strategy din ay in order, isa-isang mag-share. O ikaw, ano ang naging victories and challenges mo this week? So paunti-unti, isa-isa sila, walang takas. Makakapag-share sila. Pero pag hindi niya talaga feel mag-share, hindi natin dapat pilitin niya. Number three, yung theological debater. Okay? So pag medyo matindi yung member mo na to, masyadong theological, bring the discussion back to the text, back to the topic na pinag-uusapan nyo. Sige, pag-uusapan natin yan sa ibang araw o kaya mamaya pagkatapos ng small group, pero mamaya yan. Magandang tanong yan, pero focus muna tayo sa pinaka-lesson natin ngayon. I-review at aralin muna natin mabuti o pag-usapan natin yan mamaya after the small group discussion. Okay? So, pag hindi mo alam talaga kung paano, you go to the pastor after the discussion. Pwede mo sabihin sa kanya, sige, tanong natin sa pastor natin at pag-aaralan ko yan this week, tapos pag-usapan natin yan. Okay? At syempre, number four, yung struggling member. Yan, laging merong sa small group may mga members na talagang dumadaan sa matitinding pagsubok sa mga moments na yan. Kasi hindi mo naman alam yung pinagdadaanan yan sa labas eh. May kanya-kanya tayong battles. So pag nakita mo ng ang bigat ng kanyang countenance, listen more than you speak. Let them talk. Kapag nakita mo na gusto niya talagang mag-share at makakatulong to sa kanya, let them talk. Pero pag masyado ng personal, ikat mo. Dapat alam mo bilang isang leader kung kailan dapat siyang patigilin. Okay? But, you have to listen more kaysa magsalita ng magsalita. Hindi mo trabaho na ayusin ang problema niya. Hindi tayo ang fixer of the problems. But let them know na pinagpe-pray mo sila. Let them know. Importante yan. Napakalaking comfort kapag mayroong mga tao nagsasabi sa yung pinagpe-pray kita. Diba? And then you can pray for them and follow up them during the week. Kamustahin mo lang. Ilang paalala sa ating mga leaders. Number one, hindi ito tungkol sa dami ng itinuro mo, kundi sa dami ng naintindihan nila. Value learning more than teaching. Minsan, ang dami nating facts, trivias, mga bagay na gustong sabihin sa mga tao. Pero ang tanong, naintindihan ba talaga nila? Nag-sink in ba talaga sa kanila? May a-apply ba nila yon sa buhay nila? Value learning more than teaching. Kaya importante yung right kind of questions that we do. Ang goal natin lagi sa discipleship ay Christ-likeness. Application of the Word of God will help them to be more like Him. Kaya importante na sa bawat lesson, tatapusin natin to lagi sa paano ba natin to ma-apply sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Ang small group din, paalala to, ay hindi lugar ng chismisan at pag-uusap sa buhay ng iba. Okay? Ito ay dapat lugar na safe at pwedeng makapagbahagi ang bawat isa ng kanilang tagumpay at kabiguan sa buhay. Hindi yan lugar ng chismisan, huwag niyong lagyan ng lugar ng diablo sa grupo na yan. Open your heart to them bilang isang leader. Importante din yan. Hindi lang sila, dapat ikaw din. Give them task. Train them in the group and cast vision sa kanila na tayo dapat ay mag-multiply someday. 'Di ba? Pwede mong gawin pag medyo tumagal na yung lesson na meron ka o yung lesson na binigay sa inyo, assign that to your group member o next week ikaw magtuturo Tapos titignan mo ngayon kung sino sa kanila yung, oy, okay magturo to oy, nag-prepare talaga to may potential to para maging isang small group leader balang araw. So ngayon, makikita mo na at matitrain mo na sila doon sa mga tasks na pwede nilang gawin para sa ministry ng Panginoon. Tandaan mo din that your testimony is very important as a leader. Guard your heart and model Jesus. Hindi pwedeng nagtuturo tayo tapos balasubas din tayo. 'Di ba? Mga kapatid, leader tayo. May influence tayo. Sinusundan tayo ng mga tao. Importanteng alagaan natin ang ating testimony. Tandaan mo, the depth of your preparation greatly affects the height of your impact. God honors preparation. Dapat tayong umasa sa Espiritu Santo sa bawat bagay na ating gagawin. Dapat tayong maging sensitive at dapat din tayong maghanda. Kasi pag nandun ang pagkilos ng Diyos,
at ikaw ay nakapaghanda, kayo ay magkakaroon ng matagumpay na small group discussion. God bless po sa bawat isa. At ito po ang ating usapang small groups part 3. Pastors po.